Sir Ramon, hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan to pero hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung nangyari sa akin sa dorm dati. Fourth year ako noon sa University of Santo Tomas. Nakatira ako sa isang lumang dorm sa Espanya malapit lang sa Dapitan Gate. Yung dorm na yon, tawagin na lang nating St. Catherine's Residence Hall. Hindi siya pang social na dorm pero okay na rin. May curfew, may study area, at may ate sa front desk na laging nag-aasikaso ng mga boarders. Tropa-tropa kaming lahat sa floor namin, room 201 hanggang 208. Pero ako, assigned sa room 205, kasama si Marvin, Chino, at Ronel. Nung first semester, wala namang kakaiba. Normal lang na dorm life. Tambay sa hallway, kopyahan bago exam. Minsan may nagvi-video kayo sa rooftop kahit bawal. Pero pagdating ng sem break, halos lahat umuwi sa probinsya. Ako lang yung naiwan kasi may OJT ako sa Maynila at malayo bahay namin sa Albay. Dalawa lang kami ni Ate Vanji, yung Tagalines, ang naiwan sa buong building. Siya sa ground floor, ako sa second. Minsan din may dumadalaw na guard pero bihira. Una kong napansin, iba yung pakiramdam kapag walang tao sa dorm. Tahimik pero hindi yung tahimik na nakaka-relax, kundi yung tahimik na parang may pinakikinggan ka pero di mo marinig. Ang ilaw sa hallway, fluorescent manedyo kumikislap. Tapos yung sahig, laging malamig kahit sobrang init ng panahon. Gabi-gabi, habang nagre-review ako sa kwarto, parang may mga yabag sa labas ng hallway. Hindi mabilis, hindi rin mabigat. Sakto lang, parang may naglalakad ng walang sapatos. Akala ko Ate Vanji, pero tuwing chinecheck ko, wala naman. Hindi ko rin pinansin nung una, baka may pusa o baka guni-guni lang kasi pagod ako sa OJT. Pero nung gabi lang October 28, doon na nagsimula yung hindi ko makakalimutan. Alas 11 na nanonood ako ng Netflix sa laptop, naka-earphones. Bigla kong naramdaman na parang may huminto sa labas ng pinto. Yung presensya ba? Yung tipong ramdam mong may nakatayo sa kabilang pader? Inalis ko yung earphones tapos biglang tok, tok, tok. Tatlong mabagal na katok. Hindi malakas pero malinaw. Tinawag ko pa. Ate Vanji, kayo po ba? Tahimik. Wala. Lumapit ako sa pinto, sinilip ko yung ilalim. Walang anino, walang paa. Wala rin tunog ng paglalakad palayo. Pagbukas ko ng pinto, malamig yung hangin. Parang galing aircon kahit naka-off naman lahat. At may nakita akong maliit na basang marka ng paa. Bata. Kinilabutan ako, Sir Ramon. Hindi to yung typical na takot sa dilim. Ibang klase yung bigat ng dibdib ko nung gabing yon. Pero sinarado ko lang yung pinto at nagdasal. Akala ko tapos na. Pero simula nung gabing yon, halos gabi-gabi na may kumakatok. Minsan 3 beses. Minsan isa lang. Laging sa pagitan ng alas 11 at alas 12. Nung isang gabi, nagpa siya akong hintayin kung sino. Pinatay ko lahat ng ilaw. Nakaupo ako sa kama, nag-aabang. Pagdating ng 11:46 p.m., tok, tok, tok. Nilapit ko yung tenga ko sa pinto. Narinig kong may mahina, parang boses ng babae. Pabulong lang. Buksan mo. Mabilis kong binuksan yung pinto. Wala. Pero yung hallway, may amoy na parang basang lupa at pabango. At sa dulo ng koridor, sa tapat ng room 208, may nakasinding ilaw. Ang problema, Sir Ramon, sarado na dapat yung kwarto na yun mula pa nung nakaraang taon. Kinabukasan, pinuntahan ko si Ate Vanji sa ground floor habang nagwawalis siya. Sabi ko, ate, may nagbukas po ba ng room 208 kagabi? Tinignan niya ako, tapos biglang tumigil sa pagwalis. Anak, wala naman susi dyan. Nasa akin lahat. Bakit? Kinuwento ko yung mga naririnig kong katok at yung ilaw sa loob.
Napakunot noo si ate, sabay bulong, "Huwag mong pansinin yon. Basta bago matulog, magdasal ka lang." Hindi ko na siya tinanong pa, pero halatang may alam siya. Kinagabihan, nagpa siya ako mag-record ng video sa phone ko, just in case bumalik yung katok. 11:30, ayun na naman. Tok, tok, tok. Pinapatong ko yung phone malapit sa pinto. Wala akong binuksan, hindi ako lumapit. Kinabukasan, pinanood ko yung video. At doon ko nakita, sa second katok, may anino ng paa sa ilalim ng pinto. Maliit, basa, parang ng bata. Pero pagdating sa huling katok, may sumilip sa peephole. Isang matang kulay abo. Hindi ko na tinapos. Kinabukasan, nag-impake ako at lumipat pansamantala sa dorm ng kaibigan ko sa may Lacson. Ilang araw pagkatapos, nag-text si Ate Vanji. "Anak, hindi mo ba naiwan yung ID mo sa room 205? Dinala ko sa front desk." Bumulik ako bandang hapon para kunin. Habang paakyat ako sa second floor, naramdaman ko ulit yung lamig. Pero mas kakaiba ngayon. Kasi sa bawat hakbang ko, parang may sumasabay na isa pang yabag sa likod ko. Pagsilip ko sa hallway, lahat ng ilaw naka-off. Maliban sa isa, yung ilaw sa loob ng room 208. Nilapitan ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin para buksan. Pagtingin ko sa doorknob, may nakasabit na lumang nameplate. Nakasulat, Clarice M. Santos, 208. Pagbalik ko kay Ate Vanji, tinanong ko, "Ate, sino po si Clarice?" Matagal siyang natahimik bago sumagot. "Boarder dati, 4th year nursing. Naabutan kong nakatira siya dyan bago siya kinuha." "Kinuha?" Tinanong ko. Tumanggo siya. Nahulog daw mula sa hagdan, madaling araw. Sabi ng mga kasabay niya, bago nangyari, narinig daw nilang kumakatok si Clarice sa pinto ng kwarto nila. 3 beses. Simula noon, sabi ni ate, gabi-gabi daw may kumakatok sa hallway. Palaging 3 beses, palaging sa pagitan ng alas 11 at alas 12. At palaging humihinto sa tapat ng room 205, yung kwarto ko. Hindi ko na binalikan ang dorm, pero minsan, pag napapadaan ako sa Espanya, sa bandang dapitan, may makikita akong bintana sa second floor na bukas kahit 10 oras ng gabi. At minsan, may liwanag sa loob na parang may nag-aaral. Ang sabi ng iba, si Clarice daw yun. Nagre-review pa rin para sa exam na hindi niya naabot. At tuwing tahimik na gabi, kapag may maririnig akong 3 katok, hindi ko na sinusubukang sumagot. Hindi lahat ng naiwan sa dorm ay mga buhay pa. Minsan, mga alaala lang o mga estudyanteng hindi tinapos ng oras. Sa susunod na kwento, isang bagong boarder ang makakatuklas na ang kanyang yung roommate ay matader nang wala sa listahan. Sir Ramon, gusto ko lang i-share yung nangyari nung lumipat ako sa dorm sa may Katipunan, malapit sa Miriam College. First year college ako noon at dahil taga Batangas pa ako, pinili ng parents ko na tumira ako sa dorm na may curfew at security, yung Casa de Maria Boarding House. Isa siyang 3 palapag na lumang bahay na ginawang dorm para sa mga babae. May maliit na garden sa harap, may orasan sa lobby at si Ate Susan, yung dorm manager, laging nakapwesto sa front desk tuwing gabi. Paglipat ko, binigyan ako ng kwarto sa room 307. Good for 2. Sabi ni Ate Susan, may kasama na raw ako, si Rika, isang 3rd year student sa Fine Arts sa Ateneo. Pagpasok ko sa kwarto, napansin ko agad na maayos at mabango. May 2 kama, 2 study tables at isang lumang aparador sa gitna. Yung isang side, halatang may nakatira na. May mga sketchpad, art materials at plants sa gilid ng bintana. Hindi ko agad na-meet si Rika. Sabi ni Ate Susan, bihira raw siya sa dorm kasi laging late sa klase. Minsan umuuwi sa pinsan sa may Project 4. Kaya nung unang 3 gabi ko, ako lang mag-isa. Tahimik naman maliban sa ingay ng tricycle sa labas. At minsan, yung mga nag-aaral sa hallway.
Minsan naririnig ko pa yung mga tumatawa sa kabilang kwarto, normal lang. Pero nung ikaapat na gabi, paggising ko, may mga bagong gamit na sa kama sa kabila. May bag, may tumbler, at may hoodie na may pangalan, Rika M. Siguro dumating na siya, sabi ko sa sarili ko. Kagahapon, habang nag-aaral ako, may pumasok sa kwarto. Babae, payat, mahaba buhok, naka-white shirt at black shorts. Ngumiti siya sa akin. Hi, roommate ka siguro. Ako si Rika. Ngumiti rin ako sabay sagot. Oh, ako si Thea. Kakapasok ko lang last week. Tahimik lang siya buong gabi. Nakikinig ng music habang nagdo-drawing. Nabanggit niya pa na stress daw siya sa thesis. Nagkwentuhan kami ng kaunti pero madaling araw na rin kaya natulog na kami. Kinabukasan, paggising ko, wala na siya. Yung kama niya, maayos na parang walang natulog. Naiwan na lang yung hoodie sa upuan. Pagbaba ko sa lobby, nagtanong ako kay Ate Susan. Ate, umalis pa ba si Erika? Tumingin siya sa akin parang nagulat. Ha? Wala pa namang Rika diyan sa kwarto mo. Natatawa ako. Baka po nakalimutan nyo, yung third year sa Fine Arts. Umaing si ate. Wala pa tayong border na ganun ha. Ikaw pa lang ang nasa 307 ngayon. Kakapaayos pa lang natin nun last month, di ba? Natahimik ako. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o baka nagkamali lang. Pero pagbalik ko sa kwarto, andun pa rin yung hoodie. May pangalan pa ring Rika M. At sa mesa, may drawing. Isang sketch ng kwarto namin pero may 2 tao sa loob. Kinabukasan, dumating si Ate Susan para mag-inspect ng mga kwarto. Nakita niya yung drawing at hoodie. Tapos sabi niya, "Kanino to?" Sabi ko, "Kay roommate ko po." Hindi siya sumagot. Tinupi lang niyang hoodie at sabing, "Itabi mo na lang muna, iha." Pagkatapos nun, nagsimula na yung mga kakaiba. Bawat gabi, palakas ng palakas yung mga tunog ng paggalaw sa kabilang kama. Parang may gumigising, bumabangon, minsan naglalakad papunta sa aparador. Pero pag dilat ko, wala namang tao. Minsan pag uwi ko galing klase, may amoy pintura sa kwarto. Tapos may bagong sketch na nakadikit sa pader. Larawan ng hallway sa labas ng room 307. At sa dulo, may babaeng nakatayo, nakatingin papasok. Hindi ko na pinansin. Pero nung sumunod na gabi, mga bandang 2 a.m., nagising ako sa tunog ng lapis na nagsusulat. Pagtingin ko, si Rika, nakaupo sa kama nakatungo sa sketchpad. Tinawag ko siya, mahina lang. "Rika, gising ka pa ba?" Tumigil siya saglit. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Pero yung mata niya, maputla, parang walang itim. Ngumiti siya. Mahina lang, parang pilit. Tapos sabay sabi, "Thea, hindi ako dapat nandito." Pagpikit ko, akala ko panaginip lang. Pero paggising ko kinaumagahan, wala na siya ulit. At yung sketchpad sa mesa, bukas na. May bagong drawing. Yung kwarto namin, pero sarado na ang pintuan at sa ilalim may nakasulat sa lapis, "Huwag mong bubuksan pag kumatok ako." Sa Ramon, simula nung araw na yon, hindi na ako mapakali. Hindi ko na rin pinapatay ang ilaw sa gabi. Minsan, naririnig ko pa ring may tumatawa o parang may kumikiskis na lapis. Pero wala na akong lakas ng loob lumingon. Naisipan kong lumipat ng kwarto pero gusto kong makasiguro muna. Kaya isang Sabado ng umaga, bumaba ako sa front desk. Sabi ko kay Ate Susan, "Ate, baka may record po kayo ng mga dati pang nakatira sa room 307? Napakunot no siya pero tinignan pa rin yung lumang logbook na nakalagay sa ilalim ng mesa. Matagal niyang binuklat hanggang bigla siyang tumigil. "Heto oh, last occupant bago ka, Rika Mendoza, Fine Arts, third year." Pero naputol siya tapos sinara agad yung logbook. "Pero ano po?" tanong ko. Umiling na siya. "Wala anak, matagal na yan." Pag-akyat ko sa kwarto, hindi ko mapigilan ang kaba. Kinuha ko yung cellphone ko at sinubukang i-search ang pangalang na Rika Mendoza,
Miriam College, Fine Arts. At lumabas agad yung artikulo. Estudyanteng Fine Arts nahulog mula sa rooftop ng dorm noong 2019. Litrato niya, yung nakilala kong roommate. Parehong buhok, parehong ngiti. Ang nakasulat sa dulo ng article, huling nakita sa room 307 bago ang insidente. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw. Nakita kong gumalaw yung kurtina kahit walang hangin. At sa salamin sa tapat ng kama, may nakasulat gamit ang parang basang daliri. Bakit mo binasa? Tumakbo ako palabas, bumaba sa front desk, nanginginig. Sabi ko kay Ate Susan, "Ate, si Rika, nakikita ko siya sa kwarto." Pero imbes na magulat, tinapik lang niya ako sa balikat. "Anak, hindi ka nag-iisa. Lahat ng nakatira dyan, nakikita siya." Doon ko nalaman ang totoo. Ayon kay Ate Susan, mula nang mangyari yung aksidente, paulit-ulit daw lumalabas ang pangalan ni Rika sa listahan ng mga boarders tuwing may bagong pumapasok. Parang kusa siyang naka-enroll sa room 307. At palagi daw lumalabas sa logbook kahit ilang beses nang binubura. Marami na ring nagkwento. Yung isa, nagising daw na may nagdodrawing sa tabi ng kama. Yung isa naman, nakarinig ng katok tapos may babaeng boses na nagtanong, "Roommate kita, di ba?" Sabi ni Ate, hanggang hindi raw tuluyang napaayos ang rooftop kung saan siya nahulog, mananatili daw siyang nakakulong sa dorm. Parang naghihintay ng kasama para hindi siya mag-isa. Pagbalik ko sa kwarto para kunin ang mga gamit ko, tahimik ang paligid. Pero sa mesa, may sketchpad na nakabukas. Drawing na naman. Ngayon, 2 kama. Isa may tao, isa walang laman. At sa ibaba, nakasulat sa lapis, "Salamat sa pakikinig, Thea. Baka sa susunod, ikaw naman ang magkwento." Paglabas ko, may kumatok mula sa loob ng kwarto. 3 beses. Tok, tok, tok. Pero tandaan ko yung sinulat niya. "Huwag mong bubuksan pag kumatok ako." Kaya hindi ko binuksan. At kahit sa panaginip, si Ramon, naririnig ko pa rin yung katok na yon. Parang naghahanap pa rin ng bagong roommate. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang umaalis. Minsan bumabalik sila sa lugar kung saan sila huling tinawag na kasama. Sa susunod na kwento, isang janitor naman ang makikitang may mga basang yapak na patuloy na bumabalik papunta sa kwartong matagal nang isinara. Ako si Rina, third-year student sa isang universidad sa Maynila. Nakatira ako sa St. Catherine Dormitory, isang lumang gusali malapit sa Espanya, malapit sa UST. Kung taga Manila ka, malamang alam mo yung klase ng dorm na yon. Luma, amoy kahoy at Lysol, at may mga fluorescent lights na parang laging nanginginig bago tuluyang magbukas. Nasa room 302 ako at 3 kami sa kwarto. Pero nung mangyari to, ako lang ang naiwan. Sem break na kasi at umuwi na sina Charmaine at Lara. Ako lang ang hindi pa nakakauwi dahil may mga thesis revisions pa akong kailangan tapusin sa advisor ko. Nung una, masaya. Tahimik ang buong building, hindi ko na kailangan makipag-agawan sa lababo o CR. Pero habang tumatagal, iba yung tahimik na yon. Yung tipong hindi nakaka-relax, kundi parang may pinagtatakpan. Isang gabi, mga bandang 12:00, nagpaprint ako ng paper sa kwarto. Narinig akong kaluskos sa hallway. Yung parang tsinelas na humahampas sa sahig. Akala ko si Ate Maris, yung dorm staff na nagra-rounds tuwing gabi. Binuksan ko bahagya ang pinto. Pero wala akong nakita. Tahimik lang ang pasilyo. Ilaw lang ng exit sign sa dulo ang nakasindi. Bumalik ako sa laptop ko. Pero ilang minuto pa, ayun na naman. Tsak, tsak, tsak. Yung tunog ng mga yabag. Mabagal, parang naglalakad pa palapit. "Hello?" Sigaw ko. "Ate Maris, ikaw ba yan?" Walang sumagot. Tumingin ako sa ilalim ng pinto. May anino. Isang pares ng paalang. Nakatigil. Hindi gumagalaw ng ilang sekundo.
Napatayo ako. Sino yan? Paglapit ko sa pinto, bigla na lang nawala yung anino. Binuksan ko agad. Wala. Pero ramdam kong may dumaan. Yung hangin, parang malamig na bigla. Sinara ko ulit. Pinilit kong bumalik sa ginagawa ko pero hindi na ako mapakali. Tumunog ang phone ko. Text ni Charmaine. Rin, baka may sumilip sa bintana nyo ah. Nag-post nga ito sa GC na may babaeng nakatayo sa 3rd floor kahit walang tao dyan. Napakapit ako sa mesa. Sinilip ko yung bintana. Wala naman. Pero may bakas ng kamay sa labas ng salamin. Parang may humahawak kahit nasa 3 palapag kami. Kinabukasan, lumapit ako kay Ate Maris. Totoo po bang may nagra-round sa gabi? Tanong ko. Oo naman. Pero hindi ako umakyat sa 3rd floor kagabi. Brown out sa kabilang wing. Doon muna ako nagbantay. Tumigil siya sandali. Tinignan ako. May narinig ka ba? Hindi na ako nakasagot. Ngumidi lang siya ng mahina. Hayaan mo na lang yan, iha. Gabi-gabi. Parang may dumadaan talaga dyan. Pagbalik ko sa kwarto, napansin kong may papel sa sahig. Parang isunuksok sa ilalim ng pinto. Pinulot ko. Isang maliit na sulat. Luma na. At may bahid ng tubig. Sa sulat, nakasulat lang ng maikli. Huwag mong buksan kapag kumatok siya. Kinabukasan, iniisip ko pa rin yung sulat. Walang pangalan, walang kahit anong pahiwatig kung sino ang naglagay. Pero yung papel mismo, parang matagal nang tinago. May mga tupi, medyo naninilaw na. Sinubukan kong huwag isipin. Sinabi ko sa sarili ko baka prank lang yan ng mga upperclassmen na nagstay din sa dorm dati. Pero nung sumapit ulit ang 12:00 ng gabi, bumalik yung kaba. Tahimik na tahimik ang buong dorm. Taming maririnig mo lang ay ang ingay ng fluorescent light sa hallway. Zzz, zzz. At ang tik-tak ng wall clock ko. At ayun na naman. Tsak, tsak, tsak. Yung mga yabag. Mabagal. Papalapit. Tumigil sa tapat ng pinto ko. Tumingin ako sa ilalim ng pinto. May anino na naman. Pero ngayon, halata akong nakatigil lang siya ron. Matagal. Parang nakikinig. Biglang tok, tok, tok. 3 maihinang katok. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero parang boses ng babae na pabulong sa kabilang pinto. Bukas. Naalala ko yung sulat. Huwag mong buksan kapag kumatok siya. Kaya pinigilan ko sarili ko. Tahimik lang ako. Mga ilang minuto, walang nangyari. Hanggang sa narinig ko na naman yung mga yabag. Palayo na. Kinabukasan, paglabas ko, napansin kong basa yung sahig sa tapat ng pinto ko. Hindi tubig. Parang amoy gamot. Amoy formalin o antiseptic. At may mga bakas ng paa. Papunta sa dulo ng hallway, hanggang sa pintong bakal na nakapadlak. Yung dating room 309 na sinara raw matapos may maaksidente ron ilang taon na ang nakalipas. Tinawag ko si Ate Maris ulit. Ate, bakit po basa yung sahig dito? Sumilik siya tapos napungunot ang noo. Hay nako, naglalaro ka na naman sigulong ng tubig kagabi no? Hindi po, promise. Ngumiti lang siya. Pero yung ngiti niya, parang pilit. Basta, huwag mo nang pansinin yan iha. Hindi mo alam kung anong klaseng nilalang ang gusto lang mapansin. Pagbalik ko sa kwarto, may isa na namang papel sa sahig. Parehong sulat kamay. Pero iba na ang nakasulat. Bukas, may kukunin siya. Hindi ko alam kung dapat akong umalis. Gusto ko na sanang lumipat pero isang gabi na lang at uuwi na rin ako sa probinsya. Kaya tiniis ko. Dumating ulit ang 12:00. Tahimik. Walang yabag. Akala ko ligtas na ako. Pero narinig ko ang pinto kong parang may kumalikot. Tik, tik, tik. Parang may susi. Sumilip ako sa pihol. Walang tao. Pero naririnig ko sa kabilang bahagi, may humihinga. Mabigat. Malalim. Bukas. Pinikit ko mata ko. Linakas ang loob ko. Hindi ko binuksan. Hanggang sa bigla na lang tumahimik. Kinabukasan,
Hindi ko alam kung panaginip lang yon o totoo. Pero nang magpaalam ako kay Ate Maris bago umalis, tinanong ko, Ate, may nakatira pa ba sa 309? Napatingin siya sa akin tahimik. Wala na, matagal na yon. Pero nung bagong tao ko pa lang dito, gabi-gabi rin may kumakatok daw sa mga kwarto. Bakit po? May namatay kasi dyan. Babae. Nakalak siya sa loob ng 309 at ilang dagbago na tagpuan. Sabi ng iba naririnig pa rin daw yung yabag niya tuwing may naiwang mag-isa sa floor. Ngumiti siyang mahina. Baka gusto lang niyang kasama. Paglabas ko ng dorm, napalingon ako sa 3rd floor. Sa bintana ng 309, may babaeng nakasilip, nakangiti at humampas sa salamin ng kamay niya. Naiwan ulit yung basang bakas ng palad. Sa dormitoryo, mahirap matulog ng mag-isa. Lalo na kung maririnig mo pa rin ang mga yabag sa gabi. Pero paano kung ang kumakatok ay matagal nang walang kwarto? Sa susunod na kwento, isang janitor naman ang makakakita ng mga basang bakas ng paa na patungo sa isang kwartong matagal nang nakasara. Ako si Mang Lito, janitor sa isang lumang dormitoryo malapit sa University of the East, Manila. Mahigit 14 na taon na akong nagtatrabaho ron, kaya halos kilala ko na bawat kanto, bawat pinto, pati bawat tunog ng sahig kapag may dumadaan. Hindi na ako madaling matakot, marami na akong nakita, pero may isang gabi na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari to noong 2017. Buwan ng August, malakas ang ulan at nagpaalam ang karamihan ng mga boarders dahil may bagyo raw. Ako na lang at 2 dorm staff ang naiwan. Si Ate Joy, yung receptionist sa front desk, at si Kuya Mario, yung nagbabantay sa generator. Tahimik lang dapat ang buong dorm. Pero nang bandang 2:00 ng madaling araw, napansin kong may kakaiba. Nagpaikot ako para siguraduhing sarado lahat ng bintana sa 2nd floor. Doon ko napansin, may basang bakas ng paa sa sahig. Mga maliliit na yapak ng babae, nakapaa at dumiretso sa dulo ng hallway. Akala ko may boarder lang na naligaw kaya sinundan ko. Pero pagdating ko sa dulo, doon nagtapos ang mga yapak sa tapat ng room 217. Ngunit matagal nang sarado ang kwartong yon. Kahit yung mga bagong boarder alam na bawal doon. Sabi kasi, may insidente raw ilang taon na ang nakalipas, pero hindi na ikinukwento sa mga bago. Tinalag ko si Kuya Mario sa intercom. Kuya, may boarder sigurong naligaw. May mga basang yapak dito. Sagot niya, wala naman tao dyan, Mang Lito. Ako lang nasa baba, tahimik naman. Sigurado ka? Tanong ko. Oo, sarado lahat ng pinto. Ako mismo nag-lock kanina. Dahan-dahan kong linapitan yung 217. Lumang-luma na yung pinto. Pintura nagkakaliskis, may mga kalawang sa knob. Sinubukan kong buksan. Locked. Pero ang nakakapanindig balahibo, basa rin yung knob. Basang-basa, parang may humawak ng malamig na kamay bago ako dumating. Nagpa siya akong bumalik sa baba. Pagdaan ko sa may hagdan, nakita ko si Ate Joy na natutulog sa upuan. May nakita ka bang umakyat kanina? Tanong ko sa kanya. Napabangon siya. Ha? Wala, Mang Lito. Tahimik lang dito simula 10:00. Bakit? May basang yapak sa 2nd floor, pero nawawala sa 217. Medyo natahimik siya. Baka naman yung maintenance worker lang. Walang maintenance na duty ngayon. Bumalik ako ulit sa taas, dala flashlight. At sa gulat ko, wala na yung mga bakas ng paa. Kahit basang sahig kanina, tuyo na lahat. Pero habang nakatayo ako sa gitna ng hallway, narinig ko yung tunog ng tubig na tumutulo. Sa ilalim ng pinto ng 217, may tumatagas na tubig. Lumapit ako. Baka may sirang tubo, sabi ko sa sarili ko. Kaya sinubukan kong silipin sa ilalim. At doon ko nakita isang paa, maputi, nakababalang, nakatayo sa loob ng kwarto. Isa lang, walang galaw. Hindi ko na tinuloy.
Umatras ako. Mabilis akong bumaba at tinawag ko si Kuya Mario. Kuya! May tubig sa 217, baka tumagas galing sa banyo. Sabay kaming umakyat. Pagdating namin sa taas, tuyo na ang sahig. Wala nang tubig. At nung sinilip namin sa ilalim ng pinto, wala na rin yung paa. Baka guni-guni mo lang, Lito, sabi ni Kuya Mario. Pero nung tinutukok ko yung flashlight ko sa pinto, may isang kamay na nakamarka sa kahoy, basang-basa. At sa ilalim, may nakasulat sa tubig na nagsasabing, bukas ay ulit. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako mapakali. Sinabi ko kina Ate Joy at Kuya Mario na may nakita akong kamay na basa sa pinto pero hindi sila naniwala. Ang sabi ni Ate Joy, baka nag-leak lang taga yung tubo sa loob. Huwag mo nang isipin, Mang Lito. Pero ang hindi nila alam, bumalik ako sa second floor kinabukasan ng madaling araw. At pag-akyat ko, nandun na naman yung mga basang yapak ng paa. Ngayon, hindi lang hanggang 217. Galing sila sa hagdan, paikot sa hallway, parang may naglalakad ng paikot-ikot, pero sa dulo, natapos pa rin sa harap ng 217. At sa ilalim ng pinto, may tumutulo ulit. Tinawag ko si Kuya Mario. Kuya, tara, buksan na natin tong 217. Baka may naiwan talagang sirang tubo. Ayaw niya nung una pero sabi ko, ako nang mananagot kung wala. Kaya kinuha niya yung master key. Pagpasok namin, amoy kulob at gamot ang bumungad. Ang sahig, basa. Sa gitna ng kwarto, may batang babae, nakatalikod, nakaupo at nakatungo sa sahig. Suot niya parang lumang uniforme ng estudyante, kulay puti na halos kulay abo na sa dumi. Miss? Tawag ko. Bawal pumasok dito. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya gumalaw. Lumapit si Kuya Mario pero tinapik ko siya. Hintayin mo muna. Biglang tumingala yung babae. Paputla. Walang mata, puro puting laman lang. At doon namin napansin, hindi basa dahil sa tubig ang sahig. Basa sa dugo. Yung dugo, galing sa leeg niya. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo pababa. Basta nagising na lang ako sa guard station, hinihigop yung kape ni Ate Joy habang nanginginig pa kamay ko. Anong nangyari sa inyo? Tanong niya. Pero hindi ko masabing ng buo. May bata sa loob ng 217. Numiti siya ng mahina. Baka anino lang yan, Lito. Pero bago siya tuluyang makapagsalita, umingay yung intercom. Tumutunog galing sa second floor. Baka naiwan mo yung radio mo, Lito? Sabi ni Kuya Mario. Hindi ako nagsamat. Kinuha ko flashlight ko at paakyat ulit. Tahimik. Pagdating ko sa second floor, may nahirinig akong tunog ng tubig. Paglapit ko sa 217, bukas na ang pinto. At sa loob, walang bata, walang dugo. Pero sa sahig, may timba at map ko nakapwesto sa gitna, parang ako mismo ang naglinis. At sa dingding, may nakasulat sa basang marka ng kamay. Salamat, Mang Lito. Kinabukasan, lumipat ako ng assignment sa kabilang building. Pero minsan, kapag maulan at gabi na, sinasabi ng mga boarder na naririnig pa rin nila yung tunog ng basang paa sa hallway. At minsan, sa umaga, may nakikita silang marka ng kamay sa pinto ng 217. Basa, parang kakahawak lang. Hindi lahat ng nililinis ng janitor ay dumi. Minsan, nililinis din nila ang mga bakas ng nakaraan kahit yung hindi na dapat lumilitaw. Sa susunod na kwento, isang bagong boarder naman ang makakatuklas na ang roommate niyang matagal nang kausap gabi-gabi. Wala pala sa listahan ng dorm. Tahimik na ang lumang dormitoryo ng St. Anselmo College tuwing alas 10 ng gabi. Pero sa ikatlong palapag,
sa dulo ng pasilyo kung saan kakaunti lang ang nakatira. Madalas paling may maririnig na sigaw. Hindi normal na sigaw ng tao, kundi yung parang galing sa lalamunan ng isang nilalang na hirap huminga. Ang mga estudyante, matagal nang sanay. Kapag narinig nila, simpleng patay-patayan lang ang solusyon. Magtakip ng unan, wag lumabas, wag tumingin sa bintana. Pero may isang bagong transferee, si Miguel, na hindi naniniwala sa mga multo-multo. Mga praning lang to mga to, sabi niya sa kakwarto niyang si Jairo habang nag-aayos ng kama. Hindi yan biro bro, sagot ni Jairo, medyo kabado. Lahat ng nakatira dito sa room 3B, nakakakita ng babae sa bintana. Minsan, naririnig mo siyang umiiyak. Minsan, sumisigaw. Eh di lumipat ka na lang. Pang-asar ni Miguel. Nilipat ko na dati. Bumabalik pa rin. Hindi na lang siya pinansin ni Miguel. Gabi-gabi, tahimik lang siya, nakikinig ng music habang nagre-review. Pero nang sumapit ang Huwebes, narinig niya ito. Isang malakas na sigaw mula sa kabilang kwarto. Ah! Napahinto siya sa pagsusulat. Jairo! Tawag niya, pero tulog ang roommate niya. Tumayo siya, kinuha ang cellphone at lumapit sa pintuan. Binuksan niya ng kaunti. Tahimik. Pero may anino sa dulo ng hallway. Isang babaeng nakatayo, nakatalikod, mahaba ang buhok, puti ang suot. Miss! Tawag ni Miguel. Dahan-dahan itong tumalikod. Sa dilim, hindi niya masyadong makita ang muka. Pero may dugo sa leeg nito. Parang may hinihila siyang punit na balat. Napaatras si Miguel. Mabilis na isinara ang pinto at tinakpan ng kumot ang sarili. Kinabukasan sabi niya kay Jairo, Bro, totoo pala yung sinasabi mo. Ngumiti lang si Jairo. Pagod. Wala pa yan. May sigaw pa yan mamaya. Nang sumunod na gabi, nagising si Miguel sa tunog ng cellphone. May nag-text. Unknown number. Tulungan mo ako. Pinagpawasan siya. Sino to? Reply niya. Walang sagot, pero may kasunod na message. Unknown number. Bumabalik siya. Kasabay noon, narinig niyang bumukas ang pinto ng dorm room nila kahit nakalock yun kanina. Dahan-dahan niyang nilingon. At sa may salamin ng aparador, may nakita siyang mukha ng babae. Duguan. Umiiyak. Bakit mo ko iniwan? Sabi ng boses. Napasigaw si Miguel, nagising si Jairo, tumakbo papunta sa kanya. Pero nang binuksan nila ang ilaw, wala na ang babae. May iniwan lang sa sahig. Isang luma at nadugong ID. Pangalan, Angela Villanueva. Kurso, BS Psychology. Status, deceased. Kinabukasan, nagtanong si Miguel sa janitor. Sir, may nakatira bang Angela dito dati? Tahimik lang ang matanda. Anak, huwag ka nang makialam sa mga patay, lalo na kung siya na mismo ang lumalapit. Pero makulit si Miguel. Nagtanong siya sa library records. Ayon sa isang lumang artikulo, may estudyante na nagpakamatay sa room 3B 4 na taon na ang nakalipas. Nahuli raw ng boyfriend na niloloko siya kaya tumalon sa bintana pero ayon sa iba, hindi siya ang tumalon. Simula noon, tuwing may bagong lilipat sa room 3B, bumabalik ang sigaw. Kinagabihan, nakahiga si Miguel, pilit pinapatulog ang sarili. Pero may kumakatok sa bintana 3 beses. Tok, tok, tok. Naku naman, bulong niya, bumaling sa kabilang gilid ng kama. Pero nang pumikit siya, may malamig na kamay na humawak sa noon niya. Hindi ako tumalon. Biglang dumilim ang lahat. Pagmulat ni Miguel, wala siya sa kama. Nasa sahig siya ng dorm room. Malamig, basa ng tubig ang paligid. Akala niya umuulan, pero nang idilat niya ng buo ang mata, dugo pala. Jairo! Sigaw niya, nanginginig. Pero wala si Jairo sa kabilang kama. Ang cellphone ni Miguel nag-vibrate. May bagong message mula sa unknown number. Bumalik ka sa bintana. Kinilabutan siya.
Gusto niyang lumabas ng dorm, pero ang pintuan ay hindi bumubukas. Parang may nakaharang sa kabila. Bigla narinig niyang may nagsasalita sa labas. "Miguel, buksan mo to!" Boses ni Jairo. Nilapitan niya ang pinto, hinawakan ang seradura. Pero mula sa kabilang panig, may bumulong sa tenga niya. Hindi yan si Jairo. Napatigil siya. Paglingon niya, sa salamin ng aparador, may dalawang refleksyon. Siya at isang babaeng nakangiti. May dugo sa mata, parang natutunaw ang balat sa pisngi. "Miguel," bulong nito. "Alam mo ba kung sino pumatay sa akin?" "Hindi," nanginginig ng sagot. Ngumiti ang babae, lumapit ng dahan-dahan. "Si Jairo." Nalaglag ang cellphone niya. "Hindi! Hindi totoo yan!" sigaw niya. Pero bulukas bigla ang pinto at pumasok si Jairo, pawis na pawis. "Bro, narinig kitang sumisigaw! Anong nangyari?" Pero bago pa siya makasagot, sumigaw ulit si Angela sa salamin. Isang napakalakas na sigaw na parang sabay-sabay na boses ng babae at lalaki. "Sinungaling ka, Jairo!" Nabitawan ni Jairo ang bag na paatras. "Miguel, huwag mong pakinggan yan! Hindi totoo yung sinasabi niya!" Pero nakita ni Miguel, sa sahig, tumilamsik ang dugo sa kamay ni Jairo. May hawak siyang pocket knife. "Bro, ano to?" Hindi makatingin si Jairo. "Hindi ko sinasadya," bulong niya. "Akala ko noon tulog lang siya. Sinubukan ko lang takutin siya pero nahulog siya sa bintana." Napaatras si Miguel. "Si Angela! Dahil sa'yo!" Biglang sumigaw si Angela. Lalong lumamig ang hangin. Nagfe-flicker ang mga ilaw at bumuka ang bintana ng kusa. "Miguel," sabi ng boses, "tapusin mo na." Naramdaman ni Miguel na parang may malamig na kamay na nagtutulak sa kanya, pero hindi papunta sa bintana, kundi papunta kay Jairo. Nakilabutan si Jairo. "Miguel, wag! Wag mo akong lapitan!" Pero para bang hindi na siya ang kumikilos. Para siyang sinasaniban, tinulak niya si Jairo sa pader, hinawakan ng kutsilyo at sa isang iglap, napuno ng sigaw ang buong dorm. Isang sigaw ng paghihingging. Isang sigaw na bumabalik. Kinabukasan, nadiskubre ng mga dorm staff na bukas ang pinto ng room 3B. Sa loob, magkaharap sa sahig sina Jairo at Miguel, parehong wala ng buhay. At sa bintana, nakasulat gamit ang dugo. Bumabalik ang sigaw. Hindi lahat ng multo ay nanggugulat. May mga multong bumabalik para ipaalala na may kasalanang hindi basta-basta nabubura, lalo na kapag ang sigaw nila ay hindi pa naririnig ng hustisya. Mga tagapakinig, kung minsan ay may ingay sa dilim na hindi mo dapat pagtakpan ng unan, sapagkat pag lagi mong binabaliwala, baka sa susunod, sa tenga mo na mismo, siya sumigaw. Ako si Lara, second year student sa isang universidad sa Quezon City. Nakastay ako sa isang lumang boarding house sa Barangay Cruz Naligas, malapit lang sa campus. Doon ako lumipat second semester kasi gusto kong makatipid at ayoko na rin makitira sa pinsan kong sobrang istrikta. Ang boarding house namin, 4 na palapag at luma na talaga. May kalawang sa bakal ng hagdan, amoy alikabok sa hallway at yung ilaw sa may dulo laging nagfi-flicker. Pero okay na rin kasi mura. 2,800 pesos per month lang. May aircon pa raw kahit mahina na. Paglipat ko, sabi ni Ate Tess, yung matandang nag-aasikaso sa front desk, may makakasama raw akong boarder sa room ko. Si Mika. Tahimik daw, third year nursing student at halos hindi lumalabas ng kwarto kasi laging nagre-review. Nauna ko siyang makita, nakatalikod siya, nag-ayos ng gamit. "Hi roommate!" Bati ko, maayos pa tono ko noon. Bahagya lang siyang tumingin. "Hi." Yun lang. Wala na. Tahimik nga talaga. Ilang araw kaming sabay tumira roon at halos hindi ko siya nakakausap. Pag uwi ko galing klase, minsan tulog na siya. Minsan naman,
Nakaupo lang sa harap ng lamesa, nakatitig sa notes niya o kaya sa dingding. Wala akong naririnig kahit tunog ng keyboard o cellphone. Isang gabi, habang nagre-review ako para sa exam, napansin kong parang may kumakaluskos sa ilalim ng kama niya. Naisip ko, baka daga lang kasi luma na nga yung bahay. Pero nang tumingin ako sa ilalim, wala naman. Pag-angat ng ulo ko, nakatingin pala siya sa akin. Yung tingin niya parang walang emosyon. Okay ka bang Mika? Tanong ko, pilit na nangiti. Ngumiti rin siya, pero sobrang bagal. Oo, may kumakaluskos kasi minsan. Baka daga lang. Hindi daga yun. Sabi niya, diretsong tingin. Naririnig ko rin dati pa, kahit wala ka pa rito. Natawa ako ng konti, pero may kilabot na dumaan sa batok ko. Kinabukasan, lumabas ako para bumili ng pagkain sa karinderya. Pagbalik ko, nakita ko si Mika sa harap ng salamin, suot yung puting uniforme ng nursing student. Pero kakaiba. Parang hindi tama ang itsura niya. Yung palda niya, may mancha ng parang kalawang, tapos ang buhok niya, basa kahit hindi naman umuulan. Oy, saan ka pupunta? Duty, sagot niya, walang tingin. Pero Sabado ngayon na. Tumigil siya. Tinignan ako sa salamin. Hindi lahat ng duty kailangan may buhay. Napako ako sa kinatatayuan ko. Pero bigla siyang ngumiti ulit. Parang normal lang. Joke lang. Natawa ako ng hina. Pilit. Pero nang lumabas siya ng kwarto, ramdam kong bumigat yung hangin. Mga 2 araw siyang hindi bumalik. Akala ko umuwi sa probinsya. Hanggang sa lumapit si Ate Tess sa akin isang gabi. Lara, kumusta? Kumain ka na? Opo ate. Tanong ko lang po, si Mika po ba umalis? Ha? Kunot-note niya. Anong Mika? Yung roommate ko po. Si Mika... Biglang natigilan si Ate Tess, tapos natahimik. Lara, anak, sinong nagsabi sa'yo na may kasama ka sa kwarto? Napakunot-noot ako. Kayo po ate, nung unang araw ko dito, sabi niyo po may roommate akong si Mika. Umiling siya. Anak, matagal nang walang tumitira sa kwarto mo kundi ikaw. Yung Mika na sinasabi mo, doon nawala. 2 taon na ang nakakalipas. Naninginig akong hunugot ng phone ko. Pinakita ko ang mga picture namin sa kwarto. Eto ate, kasama ko siya sa... Pero sa mga litrato, wala siya. Ako lang. Walang bag, walang gamit sa kabilang kama. Pero sigurado akong gabi-gabi may naririnig akong humihinga sa kabilang side. Nang gabing yun, hindi na ako nakatulog. Bawat galaw ng kurtina, bawat kaluskos naririnig ko. At sa gitna ng dilim, may mahinang boses. Lara, mahina pero malinaw. Maari kitang tulungang mag-review? Hindi ako agad makasagot. Sa dilim ng kwarto, narinig ko ulit ang boses niya. Lara. Dahan-dahan akong lumingon sa kabilang kama. Pero wala roon si Mika. Ang kumot, nakatupi lang. Pero naroon pa rin ang indentasyon sa unan. Parang may nakahiga. Kinilabutan ako. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ng flashlight. Pagliwanag, napansin pong may mga basang bakas ng paa. Galing sa pinto, papunta sa kama ni Mika. Hindi totoo to. Hindi totoo to. Paulit-ulit kong sinasabi. Hanggang sa biglang umilaw mag-isa ang fluorescent light sa kisame. Flicker, flicker, then steady. At sa salamin sa gilid ng kwarto, may nakaupo. Si Mika. Nakatingin sa akin. Ngumiti. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Naririnig mo na rin sila. Mahinang boses niya. Parang galing sa ilalim ng tubig. Naririnig mo na rin sila. Pagkatapos nun, sunod-sunod na gabi akong hindi makatulog.
Kada 2:00 ng umaga, nagigising ako dahil sa tunog ng pahinang binabaliktad. Pagtingin ko, si Mika, nagbabasa sa mesa, pero laging may luha sa pisngi niya. Nang minsan kong lakasan ng loob, nilapitan ko siya. Mika, bakit mo to ginagawa? Tumingin siya sa akin. May exam kami bukas. Exam? Tumangdo siya. Nursing. Yung huling exam ko. Napansin kong ang mga papeles sa harap niya ay hindi review notes, kundi mga lumang death certificates. Kinabukasan, pumunta ako kay Ate Tess. Ate Tess, totoo bang may namatay dito dati? Tanong ko, halos pabulhong. Tahimik siyang sandali. Totoo, sagot niya sa wakas. Si Mika, nursing student, nalaglag mula sa rooftop habang nag-aaral. Hindi malinaw kung nahulog o tumalon. Pero gabi-gabi daw bago siya namatay, laging may naririnig sa kwarto niya. Parang may boses ng mga humiiyak. Nang marinig ko yon, parang sumikip dibdib ko. Kasi kagabi lang, bago ako makatulog, may narinig akong umiiyak sa kama niya. Pagbalik ko sa kwarto, sinubukan kong wag pansinin. Pinatay ko ilaw, nilagay ko earphones at nagdasal. Pero pagmulat ko, nasa harap ko na si Mika. Nakaupo sa gilid ng kama ko, nakangiti. Lara, gusto mo bang makapasa? Hindi ako makapagsalita. Tutulungan kitang mag-review. At bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Malamig, parang tubig. Pero kailangan mo muna akong tulungan. Anong gusto mo? Tanong ko. Hanapin mo ako. Kinabukasan, pumunta ako sa rooftop ng dorm. Doon daw siya nahulog. May mga paso ng halaman, mga lumang upuan, at lumang notebook sa ilalim ng semento. Pagbukas ko, mga lumang notes nga at sa huling pahina may nakasulat. Hindi ko na kaya. Hindi ako makaturog. May mga boses sa kwarto. Parang may mga taong patay na gustong makinig. Kinilabutan ako. Pagbaba ko, dumiretso ako sa kwarto para umalis na sana. Pero pagpasok ko, may bagong gamit na sa kama ni Mika. Bag, notebook, ID. At sa ID, malinaw ang pangalan. Lara D. Santos. Nahulog ang cellphone ko. Napaatras ako. Hindi. Ako yan. Sa salamin, si Mika ang naroon. Suot ang uniform ko. Ngumiki siya. Sabay bulhong. Ngayon, ako na yung roommate mo. Kinabukasan, may bagong boarder na raw lilipat sa room 2F. Sabi ni Ate Tess, tahimik daw, mabait, nursing student. At nung tinanong kung sino raw yung roommate niya, ngumiti lang si Ate Tess at sabi, may kasama ka ron. Si Lara. Hindi lahat ng kwarto sa dorm ay bakante. Minsan, may mga kaluluwang ayaw umalis. Lalo na yung hindi pa nakakapasa sa kanilang huling pagsusulit. Sa susunod na kwento, isa namang estudyante ang makakarinig ng mga yabag tuwing madaling araw. Pero sabi ng guide, siya lang daw yung natitirang boarder sa buong palapag. Ako si Earl, architecture student sa isang universidad sa Maynila. Dahil malayo ang bahay namin sa Bulacan, nag-board ako sa Dormitorio San Pablo, isang lumang gusali malapit sa Taft Avenue. 4 na palapag ang dorm na yon at ako lang daw ang boarder sa ika-4 na palapag. Walang gustong umupa sa itaas kasi mainit, mahina signal at sabi-sabi may nangyaring aksidente doon noon. Pero dahil mura at kailangan ko lang tahimik na lugar para mag-drawing, tinanggap ko. Maganda pa nga eh. May sariling banyo, maliit na balkonahe, at tanawang ilaw ng EDSA kapag gabi.
Ang problema lang, ang ingay ng mga yabag tuwing madaling araw. Una kong napansin yon nung ikalawang gabi ko sa dorm. Bandang 3:00, nagising ako kasi parang may naglalakad sa labas ng hallway. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Parang lakad ng taong pagod. Tok, tok, tok. Ang weird lang kasi, sa floor na yon, ako lang nakatira. Bukas naman yung ilaw sa hallway, kaya sinilip ko sa maliit na butas ng pinto. Wala naman tao, pero tuloy pa rin ang tunog ng yabag. Paikot-ikot lang, papunta sa dulo, tapos babalik. Hanggang sa may dumaang anino. Mabilis lang, parang may taong dumaan sa harap ng butas. Binuksan ko agad ang pinto, pero wala naman talaga. Tahimik, malamig. Ang naiwan lang ay amoy ng lumang antiseptic, yung parang gamit sa ospital. Kinabukasan, kinausap ko si Kuya Lando, ang guard sa baba. Kuya, may nakatira pa ba sa ika-4 na floor? Umiling siya. Ikaw lang sir, wala nang umuparon mula nung 2018. Yung mga yabag po kagabi. Napakamot siya sa ulo. Nariririb din namin minsan yan lalo na pag ulan. Pero wag mo na lang pansinin. Matagal ng issue yan dito. Nang tanungin ko kung anong issue, natahimik siya. May estudyante kasing nahulog dyan dati sa rooftop. Galing siya sa kwarto 402. Ang sabi, naglalakad daw siya sa hallway nung madaling araw. Hindi ko na tinanong pa, pero pag uwi ko ng gabi, parang mas naging mabigat ang hangin sa buong floor. Ang ilaw sa dulo, pundi na. At yung mga pader, may lumang marka ng kamay na hindi matanggal kahit anong punas. Nasa drawing table ako nung mga bandang 2:00, nagdodrawing ng elevation plan. Tahimik lahat, pero nang minsan kong itaas ang ulo ko, may nakaapak mamarka ng tsinela sa sahig. Basa pa. Sabi ko, baka galing sa banyo, pero hindi Maliliit na paa, parang ng babae. Pagpatak ng 3:00, ayun na naman. Tok, tok, tok. Mas malakas ngayon. Mula sa duro ng hallway, papalapit. Napatigil ako sa pagguhit. Huminto ang yabag sa labas ng pinto ko. Tahimik. Tapos, may mahinang katok. Tok, tok. 2 beses lang. Kuya! Mahinang boses ng babae. Buksan mo naman. Naiwan ko yung ID ko. Napahigpit ang hawak ko sa ballpen. Boses ng estudyante. Pero parang galing sa lumang manipis na pader. Kuya! Ulit niya. Mas malapit na. Room 402 ako. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganong lamig. Room 402. Ako ang nakatira doon. Hindi ko binuksan ang pinto buong gabi. Kinabukasan, napansin kong bukas na ito paggising ko. At sa mesa ko, may isang lumang ID ng estudyante. Maputla na ang kulay, pero malino ang pangalan. Diane R. Castillo, architecture student. Tinabukasan, dinala ko agad sa guard yung ID. Kuya Lando, may nakuha akong ID sa kwarto ko kagabi. Sabi ko, sabay abot ng lumang ID. Nang makita niya yung pangalan, napaatras siya ng bahagya. Si Diane Castillo? Tumanggo ako. Oh, nakita ko sa mesa ko paggising ko. Matagal siyang natahimik bago sumagot. Sir, siya yung sinasabi ko sa'yo kahapon, yung nahulog sa rooftop. Bigla kong naramdaman yung lamig sa batok ko. Pero paano napunta yung ID niya sa kwarto ko? Tanong ko. Hindi siya sumagot, pero lumapit sa akin at mahinang bumulong. Sir, doon mismo siya tumira dati, room 402. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong lumipat ng kwarto pero puno na raw ang ibang palapag. Kaya sinubukan ko na lang i-ignore lahat ng nangyayari. Pero pagsapit ng gabi, lalo lang lumalala. May mga pagkakataong bigla na lang bumubukas ang ilaw sa hallway o kaya maririnig ko yung tunog ng tsinelas mabilis na naglalakad. Paikot-ikot.
Minsan, nakita ko pa yung refleksyon ng babae sa salamin ng CR. Mahaba ang buhok, suot uniform ng architecture department. Pero wala siyang mukha. Nang lingunin ko, wala naman talaga roon. Lumipas ang ilang araw at akala ko nasanay na ako. Hanggang isang gabi, habang nagdodrawing ako, bigla akong narinig yung mga yabag ulit. Pero ngayon, hindi lang sa labas ng kwarto, sa loob na mismo. Tok, tok, tok. Dahan-dahan akong tumingin sa sahig at doon ko nakita yung basa at madugong marka ng paa papunta sa likuran ko. Mabagal akong humarap at sa tabi ng mesa may babaeng nakayuko. Basa ang buhok at nanginginig ang balikat. May dugo sa uniform niya, parang galing sa ulo. Bumulong siya ng, "Kuya, natapos mo na ba yung project mo?" Hindi ako makagalaw. Bago ko pa maibuka bibig ko, tumayo siya. Unti-unting tumingala at doon ko nakita wasak ang kalahati ng mukha niya. Parang nabasag sa semento. Sabi niya, "Pakisama mo ako sa baba. Baka makasaling may makakita na ako sa akin." Napatakbo ako palabas pero nang marating ko ang hallway, biglang bumukas ang lahat ng pinto. Sa bawat silid, may naririnig akong bulungan. Iisa lang ang sinasabi, "Room 402. Paulit-ulit, dozen voices, iba't ibang tono. Tumakbo ako pababa hanggang ground floor. Hindi ko na inintindi kung may nakakita sa akin. Pagbalik ko sa dorm kinabukasan, nakabalot na ng yellow tape ang buong ika-4 na palapag. Sabi ni Kuya Lando, "Sir, huwag ka munang umakyat. Kagabi, may bumigay na parte ng kisabi sa 4th floor. Buti na lang umalis ka." Pero nang tinignan ko ang litrato sa cellphone ko, yung kuha ko habang tumatakbo ako, may nakasunod sa likod kong babae, duguan at hawak ang ID ni Diane. Sa mga sumunod na linggo, tuluyan ng isinara ang ika-4 na palapag ng dormitoryo San Pablo. Pero sabi ng mga bagong boarder, tuwing 3:00 ng umaga, maririnig pa rin daw ang mga yabag sa itaas. At kung sakaling magtanong ka kung may vacant room sa dorm na yon, sasabihin lang ng caretaker, "Meron sir, room 402, pero baka di ka tumagal." Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Sir Ramon. Basta ang alam ko lang, hanggang ngayon tuwing naririnig ko tumunog ang telepono sa kalagitnaan ng gabi, parang naninipik ang dibdib ko. Noong 2019 pa to, bago pa magpandemya, nagtatrabaho ako bilang student assistant sa front desk ng PUP Ladies Dorm sa May Puresa. Kasama ko noon si Ate Lani, yung matagal ng dorm aide. Ako ang naka-duty tuwing gabi kasi may pasok ako sa umaga. Medyo chill lang naman yung trabaho. I-check mo lang kung sinong lumabas o pumasok, maniningil ng late curfew at sasagot ng tawag. Ang dorm kasi namin, may landline sa front desk na ginagamit ng mga magulang o staff kung gusto nilang tawagan yung mga boarder. Sa gabi, madalas walang masyadong tawag. Tahimik ang paligid. Maririnig mo lang yung tunog ng kuliglig at mga kulangot ng ilaw na fluorescent na parang mamamatay na. Mga 2:00 ng madaling araw noon. Kaka-extend lang ng curfew kasi finals week. Marami pa ring nagre-review sa lounge, may ilang pang gumagawa ng project. Ako naman, nagkakape sa harap ng desk habang nag-aantay na makatulog yung mga estudyante. Biglang tumunog yung telepono. Hindi naman to yung unang beses na may tatawag ng ganung kalate, pero bihira. "Hello, PUP Ladies Dorm, good evening po," sabi ko. Tahimik. Walang sumasagot. Rinig ko lang yung mahinang static, parang may hangin. Tapos parang may mahina akong narinig. Boses ng babae. "Room 307. Pakisabi kay Rika." Bumaba siya. Tapos, click. Binaba agad. Na-check ko yung logbook. Wala nang nakatira sa room 307 kasi under renovation yun. Wala ring Rika sa listahan ng current boarders. Akala ko prank lang nung isa sa mga estudyante. Pero nang binanggit ko kay Ate Lani kinabukasan, bigla siyang natahimik. Sabi niya, "Huwag mo na lang pansinin. Minsan may mga ganun talaga." Siyempre, kinilabutan ako, pero dahil finals week, busy lahat, hindi ko na rin masyadong inisip. Kinagabihan, habang naglalista ako ng late arrivals,
Narinig kong tumunog ulit yung telepono. Hindi ko agad sinagot. Pero nang tumigil at tumunog ulit, doon ko na kinuha. Hello? Tahimik ulit. Pero ngayon, mas malinaw na yung boses. Mahina, parang umiiyak. Room 307. Pakisabi kay Rika. Bumaba siya. Please. Napakapit ako sa mesa. Miss, sino si Rika? Wala pong nakatira sa... Click! Binaba ulit. Nang binuksan ko yung logbook ng previous years, may nakita akong record ng isang Rika T. Villamor. Nakatira nga sa room 307 pero dated 2016 pa. Sabi ni Ate Lani nang tanungin ko, "Wag mo nang ungkatin yan. May nangyari dyan dati. Basta wag mo nang sagutin pag tumunog ulit yung telepono." Pero hindi ko nakayanan yung curiosity ko, Sir Ramon. Kinabukasan tilangon ko yung isa sa mga matagal ng border. Ang sabi niya, may estudyanteng nagpakamatay raw sa room 307. 3 taon na ang nakalipas. Ang pangalan, Rika Villamor. Bumagsak daw sa subject, iniwan ng boyfriend, at natagpuan na lang nakabitin sa likod ng pintuan ng kwarto niya. Matagal nang pinasara yung room. Pagbalik ko sa duty kinagabihan, naisip kong tanga subukan kong sagutin ulit kung sakaling tumawag. At eksaktong 2:00 ng madaling araw, tumunog na naman yung telepono. Hindi ko napagana yung ilaw sa desk. Hinintay kong tumigil. Pero hindi tumitigil. Parang sinasadya. Nang sinagot ko, wala na akong narinig. Tahimik lang. Pero may naramdaman akong malamig na hangin na dumampi sa bato ko kahit sarado lahat ng bintana. Tapos, may boses. Ngayon hindi na mahina. Malinaw na malinaw. Si Rika, hindi pa bumababa. At doon ko napansin na bukas ang dorm intercom light ng room 307. Hitinapon ko yung telepono sa sahig. Kinabukasan, sinabihan ako ni Ate Lani na umuwi muna. Halata raw sa mukha kong puyat at takot. Pero hindi ako mapalagay. Hindi ako naniniwala agad sa mga multo, Sir Ramon, pero may kung anong bahagi sa akin na gustong malaman kung ano yung nangyayari. Bumalik ako sa dorm kahit day off ko. Dala ko yung spare key ng room 307 na nakita ko sa drawer ng front desk. Pagsampa ko sa 3 palapag, ramdam ko agad yung bigat ng hangin. Tahimik. Parang walang tao kahit may mga border pa sa ibang rooms. May tape pa sa pinto ng 307, under maintenance. Pero luma na. Parang ilang taon nang hindi pinapalitan. Binuksan ko. Amoy alikabok at lumang pintura. Walang ilaw pero yung liwanag mula sa koridor sapat na para makita ko yung loob. May nakasabit pa ring lumang curtain at sa sahig. May mga punit na papel at lumang ID lace. Pero ang pinaka nakakatakot, may luma pang wall-mounted telephone sa gilid ng kama. Hindi ko alam na may extension pala ron. Nilapitan ko. May dial tone pa. Buhay pa. Biglang tumunog. Hindi ko sinagot pero hindi rin tumigil. Nang sa wakas, nilakasan ko na yung loob ko at kinuha yung receiver. Wala akong narimig. Tapos, unti-unti may boses ng babae. "Nasaan si Ate Lani? Bakit hindi na siya sumasagot? Rika?" Halos hindi ko na mahagdap yung pangalan niya. Tahimik. Tapos narinig ko yung hikbi niya. "Sinabi ko naman na bababa ako. Bakit hindi nila ako hinintay?" Sumunod yung amoy ng pabango. Bench bubblegum scent, yung luma. Tapos, nagdilim yung buong ilaw sa hallway. Nang nagbalik yung ilaw, sarado na ulit yung pinto sa likod ko. At yung dial tone ng telepono, napalitan ng tunog ng mga kamay na kumakapit sa linya. Paglabas ko, halos mag-collapse ako sa takot. Dinala ko ni Ate Lani sa security office. Tahimik lang siya buong gabi. Kinabukasan, dinala nila yung lineman para tanggalin daw yung linya ng room 307. Pero pag-check nila, wala raw nakakabit na landline doon. Matagal na raw tinanggal yung connection simula noong 2016. Simula noon,
Wala nang sumasagot sa front desk tuwing madaling araw. Pero minsan, pag 2:00, maririnig mo pa ring nagre-ring yung telepono kahit tanggal na sa linya. Hindi lahat ng tumatawag ay gusto lang makausap ka. Minsan, gusto nilang marinig ang sinabi nila bago sila tuluyang mawala. Sa susunod na kwento, isang bagong boarder naman ang makakatagpo ng kakaibang kasama sa dorm, isang roommate na, ayon sa record, ay matagal nang wala. Sir G, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan tong kwento. Hindi kasi ako naniniwala sa mga multo noon. Pero pagkatapos nung nangyari sa akin sa dorm na tinarahan ko nung second year ako, hindi ko na kayang maging ganun kasigurado. Noong 2022 to, naghanap ako ng mas murang matutuluyan malapit sa UE Necto kasi napakamahal na ng dorm sa mismong campus area. Isang kaklase ko ang nagrekomenda ng Santa Catalina Ladies Residence sa may Barangay 404, bandang likod lang ng Menjola. Medyo luma na raw yung building pero mura at may sariling lutuan at curfew lang ng 10:00 ng gabi. Pagdating ko ron, amoy pintura at lumang kahoy ang hallway, yung mga fluorescent light. Kumikislap-kislap, parang mapuputol na ang kuryente. Sa bawat silid may 2 kama, tig-isang mesa at maliit na bintana. Binigyan ako ng caretaker ng kwarto sa ikalawang palapag, room 205. Pagpasok ko may kama na sa kanan, isa sa kaliwa. Yung kaliwa may mga gamit na, ilang damit, maliit na stuffed toy na parang luma na, at isang notebook. May roommate ka na dyan, si Carla. Sabi lang Ate Mercy, yung tagabantay sa front desk. Tahimik lang daw, bihira lumabas, pero mabait. Okay lang po yan, sabi ko. At least hindi ako mag-isa. Kagabihan, habang nag-aayos ako ng gamit ko, pumasok siya. Payat, maputla, mahaba ang buhok at may suot na simpleng puting t-shirt at jogging pants. Tahimik siya pero nung umiti nung mahina. Hi, sabi ko. Hi, ako si Carla. Mahina niyang sagot, halos pabulong. Hindi siya nagpakilala ng mahaba, hindi rin nagtatanong. Akala ko lang, introvert. Lumipas ang ilang araw, halos hindi ko siya nakikita sa araw. Tuwing gabi lang siya lumalabas. Kapag umaga, laging sarado yung kurtina sa kama niya. Pero tuwing gabi, maririnig ko siyang nagsusulat. Yung tunog ng lapis niya sa papel, tuloy-tuloy, walang tigil. Isang gabi, habang nagdodrawing ako ng plate ko, tinanong ko siya, Carla, anong course mo? Saglit siyang tumigil, tumingin sa akin. Accountancy. Sa UE rin? Tumanggo lang siya tapos bumalik sa pagsulat. Taimik lang kami pareho. Pero ilang sandali, napansin kong yung sinusulat niya parang hindi notes. Mga hugis bilog lang, paikot-ikot, paulit-ulit. Parang hypnotic. Kinabukasan, paggising ko, wala siya. Pero nandun pa rin yung gamit niya. Yung stuffed toy, yung notebook, at yung baso ng tubig sa tabi ng kama. Parang bigla lang lumabas lang. Pag uwi ko ng hapon, nandun na ulit siya. Nakaupo sa kama, nakatalikod. Uy, ang tahimik mo Biro ko. Hindi siya sumagot. Akala ko tulog. Pero nang lumapit ako, nakatayo pala siya. Nakatingin sa pader. Okay ka lang? Tanong ko. Tumanggo lang siya ng dahan-dahan. Kinabukasan, tinanong ko si Ate Mercy kung saan lumalabas si Carla. Sabi niya, Carla, hindi ko sure Bihira ko rin siyang makita. Tahimik yan. Maganda nga yung roommate mo kasi hindi pa saway. Medyo natawa pa ako noon. Hindi ko alam na ilang linggo lang, hindi na ako tatawa ulit. Isang gabi, habang nag-aaral ako, narinig kong umiiyak siya ng mahina. Carla, sabi ko. Wala siyang sagot. Uy, okay ka lang? Tuloy lang yung hikbi. Nang linapitan ko, nakatalokbong siya ng kumot. Pero ang weird, malamig na malamig yung hangin sa paligid niya. Tinabihan ko siya. Bukas na lang nating pag-usapan kung may problema ka Tahimik. Pero ilang segundo lang, sumagot siya. Salamat Elisa. Mahina pero malinaw. Kinabukasan, wala ulit siya. Pero yung notebook niya, nakabukas sa mesa, puno ng mga bilog. At sa ilalim, may nakasulat. Hindi ako nag-iisa.
Nabigla ako. Pinilit kong huwag isipin na kakaiba yun. Baka design lang, doodle. Pagdating ng hapon, nagtanong ulit ako kay Ate Mercy. Ate, ilang taon na po dito si Carla? Napakunot siya ng noo. Sino ulit? Yung roommate ko po sa 205. Tumingin siya sa logbook, binuksan. Eliza, mag-isa ka lang sa 205. Wala kang roommate. Hindi ako makapaniwala. Ate, may gamit siya. May damit, may stuffed toy, may notebook. Baka may naiwan dati, pero wala ka talagang kasama ngayon. Pagbalik ko sa kwarto, sinilip ko agad yung kama ni Carla. Nandun pa rin yung gamit, pero parang nabawasan yung mga damit niya sa aparado. At sa mesa ko, may sulat na nakapatong sa ibabaw ng drawing plate ko. Salamat sa pagsama. Pagkatapos noon si Ramon, hindi ako nakapagsalita. Akala ko nagbibiro lang si Ate Mercy. Pero nang ipakita niya sa akin yung logbook, totoo nga, isang pangalan lang talaga ang nakasulat sa room 205. Eliza Santos. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Baka nagkamali lang ng record o baka late lang ma-update yung listahan. Pero pagbalik ko sa kwarto, may kakaibang lamig. Yung tipong lamig na parang galing sa loob ng katawan mo, hindi sa hangin. Umupo ako sa kama ko. Doon ko lang napansin, wala na pala yung kama ni Carla. Walang gamit, walang bedsheet, walang kahit anong bakas na may natulog doon. Pero nasa tabi ko pa rin yung stuffed toy. Sa ilalim nito, may papel. Parehong sulat kamay na nakita ko noon, yung pabilog, paikot-ikot. At sa gitna, may nakasulat, double diagon. Salamat sa pagpapayag. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Gusto kong itapon yung stuffed toy pero parang hindi ko magawa. Parang may kung anong pumipigil, parang may bumubulong na, wag. Kinagabihan hindi ako nakatulog. Tulog na lahat sa dorm pero naririnig ko yung tunog ng lapis sa sahig. Pamilyar yung ritmo. Bilog, bilog, bilog. Pagtingin ko sa kama ni Carla, wala naman pero may anino sa dingding. Nakaupo. Nagdo-drawing. At yung kamay, parang gumagalaw sa hangin kahit walang hawak na lapis. Gusto kong tumakbo palabas pero nanigas lang ako. Hanggang sa dahan-dahan sang tumingin sa akin. Yung mata niya, itim na puro puti lang sa paligid. Parang basang salamin. Ngumiti siya at sa mahinang boses, sabi niya, "Salamat, Eliza. Ang tagal kong hinintay na may makasama ulit." Pagmulat ko kinabukasan, maliwanag na. Nasa sahig ako at hawak ko pa rin yung stuffed toy. Akala ko panaginip lang pero pagtingin ko sa notebook ko, may mga bilog. Hindi ko alam kung ako o siya ang gumuhit. Ilang linggo ako hindi makatulog pagkatapos nun. Lumipat ako sa ibang dorm, yung bago, at mas maingay. Pero minsan kapag tahimik na sa gabi, naririnig ko pa rin yung tunog ng lapis. Paikot, paikot, paikot. At kapag napatingin ako sa salamin, parang may isa pang kama sa likod ko. Ako po si Sir Ramon Reyes at ito ang Pinoy Horror Stories. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa mga kwentong katulad nito. Hanggang sa susunod na gabi ng katatakutan, mag-ingat ka, lalo na kung may kasama ka. Pero hindi mo siya kilala.